Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po'y dating nag-serve po sa isang parokya at ako po'y nagtrabaho din po doon. Kung napapansin niyo po, inaakay po ako. Ako po'y isang bulag. Nung nagtrabaho po ako doon sa isang parokya po, dati po akong tagaluto. Marami pong tao na kahit nakakakita ka, nilalait ka, inaapi ka. Pagkatapos po ng mga bagay na nangyari po sa buhay ko, binigyan po ako ng pagkakataon po ng Panginoon na magkaroon po ng pamilya, asawa at mga anak. Naakala ko yung panahon pong yun wala na po yung magiging problema. 30 years old na po akong nag-asawa. Nakapag-isip na po ako ng matindi. Ako po nung nagpakasal po ako ng January 30, 2003 po. Sa Bicol po. Bali, kinasal po ako sa West at saka kinasal din po ako sa simbahan ng San Rafael, Manito, Albay, Legazpi. Akala ko po magiging masaya na po yung pagkakataon na yun na nung ikasal ako sa aking may bahay, magiging maligaya ang lahat. Ngunit po nagkaroon po ng pagkakataon habang kinakasal po ako. Yun po yung time na maririnig ko sa aking asawa na mahal niya ako. That time po napipirma na po ako ng kontrata, bigla na lang po nag-block yung paningin ko ng 30 minutes. Na hindi ko po may paliwanag kung bakit po. Nagtanong po ako sa kanya, sabi ko po, bakit? Ano po bang dahilan? Ba't nagkaganito ito? Napakahirap po dahil 30 minuto kang walang nakikita. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko nga makita, hindi ako makapirma. Akala niya niloloko ko siya at saka yung pare nagkakasal sa akin. Sabi ko, Father, hindi ko po talaga makita. After 30 minutes po, bumalik po yung liwanag ng paningin ko. Sabi ko, salamat sa Diyos, bumalik. Pero nung pipirmahan ko pa rin po yung papel po ng aming kasal, hindi ko na rin po siya talaga makita o maaninag. Sobrang labo po. Dito na po nagsisimula yung halos mabulag ng aking mga mata. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi ko kayanin. Pero lagi kong iniisip yung mga anak ko. Kung paano mabubuhay, kung paano mangyayari sa kanila. Napakahirap po pero kailangan mong lumaban sa buhay. Dumating po yung panahon na pang-anim na check-up, pang-anim na hospital na po ang pinuntahan ko. Ito na po yung pinakahuli, yung Makati Medical Center. Kasama ko po yung aking asawa at anak. At sabi po sa akin ng doktor na wala na silang magagawa. It's only 10% na lang daw po ang natitira din sa aking paningin. Halos gumuho na po yung mundo ko dahil sabi ko, hindi ko yata po kakayanin yung makita ako ng mga anak ko na bulag. Kadalasan po, yung time na po na yun na naggalit po sa akin yung asawa ko, bakit daw tumatawa ako? Kasi hindi ko po kaya ipakita sa kanila na umiyak. Napakahirap po makita ng pamilya mo na umiiyak ka. Kailangan magpakatatag. Kaya po, gumawa po ako ng paraan na mawala po lahat ng yung ginawa ko na lahat. Nagpatawa ako para mawala sa isipan nila yun. Hanggang sabi niya sa akin, dahil ang iniisip ko po, magiging kakampi ko siya. Pero po nung time po na yun, hindi ko po siya kakampi. Paano na daw kami? Ano na daw mangyayari sa buhay namin? Ano daw magiging trabaho ko? Sabi ko, mag-relax ka lang. May Diyos naman eh. Ano daw ba yun? Sino daw ba yung Diyos na yun na hindi naman marunong magpagaling sa akin?
Sabi ko, hindi natin kailangan sisihin yan. Sa tagal ng pagsisilbi ko rin po sa simbahan, kaya ko po napag-iisipan po lahat ng yun. Dumating na po yung time na bulag na po ako. Nabulag po ako ng July 27, 2003. 10 taon na po. 10 taon ko na po dinadala itong pagkabulag ng mata ko. Na dati po akong nakakakita. Napakahirap po. Lumakad mag-isa, laging dapat may kasama. Naging kasama ko po yung panganay kong anak na ngayon ay 10 taon na. Akay-akay po ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit ganun yung nangyari sa buhay ko, nagpumilit po ako dahil inapi na po ako eh. Lalo na po yung mga taong nagsasabi na, hindi mo kakayanin yan kasi bulag ka na. Hindi mo kakayanin mabuhay mag-isa dahil bulag ka na. Pinamumukha po nila sa akin. Pero gumawa po ako ng paraan. January, piyesta lang Quiapo po, naisipan ko pong dumalaw dun. Magdasal. At sabi ko, lalapit ako dun sa pare. Nakilala ko. Magbabaka sakali po ako. Dahil hindi ko na rin po kaya kasing nagmamasahe po ako dati, hindi ko na rin po kaya, pasmado na po yung mga kamay ko. Sabi ko, boses na lang, ito naman yung talentong binigay sa akin ng Diyos. Sabi ko, magbabaka sakali po akong mag-apply po kahit kantor po sa simbahan. Awa ng Diyos po, naging kantor po ako doon sa Quiapo hanggang ngayon. Tapos, nakakapag-aral po sa private school yung isa kong anak, yung panganay na kasama ko ngayon. Katapos po, nakakaupa pa po ako ng bahay. Ngayon po ay libre. Libre po, may nagbabayad po sa bahay ko. Lahat po ng mga taong umapi sa akin o malipos na sa akin, noong time na yun, sabi ko sa sarili ko, gagawa ko ng paraan. Ito na po, nagkatotoo na po yung iniling ko sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kahit po pala inaapi ka na, inapakapakan ka na, hindi ka matanggap. Kaya doon po nagsimula yung paghihiwalay namin mag-asawa. Sumama po siya sa ibang lalaki. Yun po yung pinakamasakit. 2 beses po kami kinasal. Hindi niya nakita yung hirap na dinanas ko. Madalas po natutulog na lang po ako sa jeep. Marami po kung nakakaalam niyan. Pero hindi po ako nagrereklamo. Sabi ko po minsan, nandiyan ka ba? Kumakatok ako sa'yo. Tulungan mo naman ako. Kaya po doon na po nagsimula yung buhay ko sa Quiapo. 4 na taon na po akong namumuhay na kasama ang isa kong anak. 2 lang po sila. Hindi na po ako umasa kahit kanino. Kasi alam ko kung sino ang asahan ko. Ang mahal na po ang Nazareno lang. Kaya sabi ko nga po, kailangan din pala magpatawad ako. Kasi ngayon po yung asawa ko at yung kinakasama niya, ipinatawad ko na. At yung mga taong umapi po sa maalipos na. Tsaka yung mga tao po na binamaliit po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.